Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay 13 ng Agosto 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:30 ng umaga. Araw po ngayon ng Huwebes at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal. Direct po dito sa Los Angeles, California ay patungkol po dito sa ano ba itong attorney ni Sarah o yan ba nga attorney niya, at ito si Robin Hood Padilla. Butata, hindi ba? Butata. Ang ibig kong sabihin ay wala na eh. At nagsasalita sila, sa bagay hindi naman nila siguro alam yan, mas lalo silang nadidiin. Opo. Mas lalo silang nakikitang walang alam o nagtatanga-tangahan o yung depensa nila ay yung nagiging ikapapahamak nila. Yung akala nila na depensa nila ay ikakapahamak pa nila. Yan po ang napansin ko dyan. At tatalakayin po natin maiksi lang po ito. Maiksi lang kasi wala na akong oras eh. Malilit na ako eh. Ang gusto kasi nila palabasin, success daw dahil natwarp, unahin to o hindi na ituloy daw yung balak. Ay, bakit ganun? Balak, may balak daw. Ay, ang problema ay sino ba yung nagbalak? O ano ba yung binalak? O baka imagination lang nila? Ayun po eh, hindi ba? Na-dwarf daw yung balak o napahinto nila. Kaya success sila. Wala daw nangyari. Yun ang at binanggit pa nila ng terorismo at mga MPA. Ay, dyan na ako hindi maniwala dyan. Hindi ba? Paano mong paniniwalaan na mismo na ang China ngayon ay ayaw na dyan sa komunista? Ayaw na po. Galing po ako ng 2013 dyan sa China. 45 days ako dyan. Nakausap ko yung mga counterpart ko na mga engineers. Ayan, ay personal na nag-usap-usap kami. Ay huwag nyo akong ipahuli o idemanda. O ay tinatanong nila ako eh. Kung papaano ang buhay sa US, yung private property o personal property, ay sila daw wala. Ayaw na nilang ganun. Ay, ang tanong ko nga sa kanila diretsahan ako sa kanila Mga engineers po ito Ay, bakit pa kako kayo magtatrabaho? Sabi ko, kung wala pala kayong private property. Ayan na nga kanya, sir Simon, ayaw na naming magtrabaho. Ayan po ang nangyayari ngayon sa China. Kasi wala rin Hindi ba? Bakit pala kayo nagpapakahirap kako? Wala pala kayong maipamana sa mga anak nyo. Ayan na nga ayaw na namin magtrabaho. Sabi nila, ayun na nga ayaw na yung komunista kasi nga hindi mag-progress yan. Hindi mag-succeed yan. Nangyari na po yan sa unang Kristiyano. Yung mga unang Kristiyano ay inilagak nila ang kanilang mga ari-arian sa paanan ng pastor. Inilagak nila. Tapos doon na lang sila kukuha ng pangangailangan nila. Ay bagamat hindi naman nakasulat sa Biblia yun,
ay yun ang ginawa nila. Ineksperimento nila ay yung iba ayaw na magtrabaho. Doon na lang kumukuha sa church. Oh. Kaya ang sabi ni Paul, kung sino man kanya ang ayaw magtrabaho, wag kumain, sabi ni Paul. Hindi naman itinuro yun eh. Yung komunista na lahat ng ari-arian ay ipagbili na at ilagay na lang sa church, parang ganun yun eh. Ngayon, itong komunista ngayon sa China, ayaw na rin nila yan. Ay, ang dami ko po nalaman doon eh. Noong nakikipag-discussion ako sa kanila. Opo. Pwedeng bibili ng bahay at saka lote. Pero after 20 years, hindi na sa'yo. Kukunin ulit ng gobyerno. Oh, after 20 years, ngayon kung mahirap ka talaga, kung mahirap ka, mayroon ka pang grace period na 2 years, sabi nila. A total of 22 years, hindi na sa'yo yung bahay. Yung binili mo na bahay, lote, hindi na sa'yo. Babalik sa gobyerno. Ayaw nila yun. Ay, oo nga. Ay, binili mo nga yun eh. Yun ang ayaw nila. Ngayon ay nung lasing na lasing kami, ay kasi nag-iinuman po eh. Kakain, tapos inuman, siya. Kanino ba ito? Sino ba ang may-ari nito? Kasi compound po eh, compound. Sa ibaba, palengke. Sa second floor, inuman, o kantin, o restaurant, o shopping mall. O, ay doon sa third floor, ayun mga tao na. Mga bahay-bahay na, yung mga kwan. Ang ganda kako nito ah. Hanggang fifth floor, may mga tao na nakatira. Ay, sino nga kung may-ari nito? Kasi compound eh, parang pagoda. O, pagoda. Ay, yung bus namin, sabi niya. Yung bus daw nila. Ay, tinanong ko, bakit kayo kako nakapasok dito? Na empleyado kayo? Ay, ka-eskwela namin yan. Sabi niya, ka-eskwela daw nila sa engineering. O, kaya sila ang kinuha. Ngayon, bakit kako mayroon siyang kayamanan? Sabi ko, bakit na-retain niya ang kayamanan? Ay, ang sabi nila ay, sir, sabi nila, yan nga ang ayaw namin, sir eh. O, hindi na ako kako maniwala sa inyo na kinukuha ang kayamanan. Diyan na ako hindi maniwala sa inyo. Ay, bakit kako na-maintain nung boss nyo? Milyonaryo kasi eh. Yung may-ari, milyonaryo. Bakit kako na-maintain? Kasi sa batas namin kanya, yung lolo pala niya, lolo niya, ay naging rebelde at nanalo. Ngayon, hindi pwedeng kunin ang lupa nun. Oh, yang kako, hindi ba? Yang kako eh. Lahat kanya na nagsilbi ng army o yung hero, na kinonsider ng hero ng present administration, hindi pwedeng galawin yung lupa niya at saka yung ari-arian niya. Oh, ay, yan kako. Di ba? Kaya pala kako, mayaman yung bus nyo. Oh, ganun. At yun ang ayaw na nila. Kasi sila mahihirap, ay kinukuha ang nabili nila eh. Oh, ayan po, no? Kaya itong NPA na ito, wala na yan. Pero ginagamit pa rin ni Robin Hood Padilla at siya daw ay kwan pa siya eh. Komunista daw siya eh. Ay, ayaw ng mga tao eh. Sa komunista eh. Hindi magsasucceed yan. Ngayon, ang isa pa sa sinabi nung mga Chinese na nakausap ko, alam mo Simon, sabi niya, itong mga leader namin, nilalakad nila ang komunista, sabi nila. O, kasi doon sila nanalo eh. Pinatalsik nila si Chiang Kai-shek. Nanalo ang komunista ni Mao Zedong. O, pero kanya itong mga leader namin, inaakap na nila ang kapitalista.
Mga kapitalista na sila yan, sabi ganon. Ay di aangal na kami, sabi nila. Mga kapitalista na yan. Hindi na komunista yan, sabi nila. Yun na nga hindi ba kako? Yan na nga kako. Ang tao kasi, pwede magsalita yan Pero iba ang nasa damdamin niya. Ayan po, Ngayon, ituloy-tuloy lang po natin ito, Success daw dahil wala namang nangyari na masama, hindi ba? Ay bakit ganun? At saka duplication ng pangsyon ang nakita ko diyan o duplication of budget. May mga naka-assign na tao diyan. O yung pagbili ng tables at saka chairs o yung mga surveillance, duplikado na yan. Kaya waste of money yan. Yan po ang masasabi ko dyan. Kaya mas lalong nababaon ito, mga attorney ni Sara Duterte. Opo. Hindi nila alam na ang sinasabi nila ay nagiging sa kanila trap. At basahin ko na at dito na ako magwawakas Psalm 69 verse 22. Ito ay panalangin ni David sa mga kaaway niya. Siya ay dumalangin sa Panginoon. Hindi naman masama ayan Dalangin niya ito Psalm 69 verse 22, let their table become a snare before them. Yung table daw ng mga kaaway ni David ay maging patibong o yung parang yun nga, yung snare ito, panghuli ito o lambat ito let their table become patibong before them. Patibong na lang para maintindihan natin. And that which should have been for their welfare. Yung inaakala nila na makakaganda sa kanila o makakabuti para sa kanila, welfare Let it become a trap. Ayan, natatrap sila ngayon dyan. May balita nga ngayong umaga nagsalita ang kuwa Nung tinanong ang kuwa, pwede pala yung 615 million, lahat yun ay disallowance yun. Kasi nga doon sa ipinakita nilang mga dokumento, yun po. Adi, ay saan ba nang galing yung mga dokumento? Ay sa kanila rin hindi ba? Kaya nga, tama po ang Biblia let their table, may table sila yan kung nagpaplano, hindi ba? Nag-uusap-usap yan Ano ang gagawin nila? Ito ang gagawin natin, hindi ba? Let their table become a snare unto them. And that which should have been for their welfare, hindi ba? Sa ikabubuti nila. Akala lang nila yun. Pero, let it become a trap. Matratrap sila. At yan ang nakikita ko sa mga attorney ni Sara. At na rin natin, idagdag natin ito si Robin Hood Padilla. Pero napansin ko kay Robin Hood Padilla ayaw na rin niyang hindi na siya nagsasalita ng Kasi nga, wala naman siyang sasabihin Hindi ba? Mas lalo siyang magsalita ay mas lalo siyang matrap. At ngayon nga, i-discuss ko sana, dalawa pala sila ni Bungo ang kakasuhan dahil doon sa flood control project. Malaki din pala ang nakuha nila. Ayan po, hindi ba? Kaya nga hindi ako magkamali With impunity sila They act with impunity. Wala sa kanila ang batas. Walang batas-batas po sa kanila. Kasi ang akala nila, ang inaasahan nila, si Duterte. Hindi ba? Kung magsalita si Duterte, sino ba ang kuha dito? Ihulog natin sa hagdanan. Hindi ba? Ganun po magsalita Ay simple, pag sinabi ng ganun sa harapan mo, adi magnanakaw ka na. Hindi ba? Kasi wala nang audit Wala nang audit. Iyan po ang nangyari sa panahon ni Duterte. Sino ba ang
ang kuha dito, ihulog natin sa hagdanan. Hindi ba? Ay, yes, 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 sabi ni Amy eh. Hindi ba? Oh, tumawa si Amy eh. Ay kasi siya ang nasusukol noon eh. Inuudit siya ng kuha noon eh, hindi ba? Ayan po, with impunity. At nasa Biblia po yan, na ang taong mga ganyan, ayaw sumunod sa batas, o walang paggalang sa batas, o ang gusto kasi nila, sila ang batas. Nasa Biblia po yan. Sila ang batas. Wala nang iba. At kung haharang ka sa kanila, kulong ka. Nangyari yan kay Dilima, hindi ba? Ayan po, kaya nga, ang Biblia po, maaasahan, totoo ang sinasabi. At saan naman nanggaling yan? Yung ganyan, they act with impunity, nanggaling po kay Lucifer yan. Namana lang ng mga tao. Hindi lang natin alam ha, pero si Lucifer po, ayaw nang sumunod sa palatuntunan ng Panginoon. They abandon their abode. Ayan po ang tawag sa kanila kasi ay gatekeeper o watcher ng kalawakan, hindi ba? Watcher sila yan Yung mga angels o mga fallen angels ay ayaw na nila. Hindi ba? Nag-asawa silang ng mga babae. Hindi ba? They left their abode. Yung katayuan nila, inalisan nila. Ay kaya nga ganyan Saan ba naman na yan? Na mga tao, diyan nga sa mga fallen angels, ayaw na ng kaayusan, ayaw na ng palatuntunan ng Diyos. Ayun po. Hindi ba? Dahil lang doon sa pagsunod ni Adan o ni Eva at Adan na simple instruction lang, hindi ba? Actually, hindi naman kwan yun Instruction lang. Pero hindi nila sinunod, ay bahala sila. Hindi ba? Ganun po. At naipamana po yan sa mga tao. Ayan. Para maintindihan natin. Ay bahala kayo kung kwan. Pero ako nananalangin ako sa aking pag-discuss dito ay parati kong sinasabi, ano ba yung nangyari? O saan ba nanggaling yan? Bakit malupit ang tao? Hindi ba? Malupit Napakalupit po ng tao. Kahit wala kang ginagawa na masama, ay magchichismis yan hindi ba? Namana po yan doon kay Lucifer. Sige po, hanggang dito na lang po, at dalan ko po sa Panginoon sa ating pakikinig po ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling sa Panginoon. At muli mga kababayan, mga minamahal, magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.